guys, ito yung battery ko na ginawa ko dati para sa e-bike. Bali 1 taon na ito ginamit. Ngayon bubuksan natin kasi ano na hirap, hindi na napupuno, hirap na i-charge. Kaya ang gagawin ko, i-check ko kung ito yung charging. Ay, nahulog pa. Sa charge, ito yung voltmeter nya sa charging, discharge. So nakakabit lahat yan sa nakakabit sa tanggalin muna natin yung yung sa breaker. Nilagyan ko ng breaker para safe lahat. Tanggal na. So ito dito sa charging pwede ka rin mag-discharge diretso din so yan guys, lilinisan natin kasi dumi parang puro kabuk. Hindi ko nga alam bakit ganun. Hindi ko naman nirekta to. Bakit na hindi nakarekta yan Makikita nyo nandito yung tanggalin natin. Yun na yung battery. Yan yung battery niya. Kita nyo guys yung battery gaano. So i-check natin yung nito, check natin. Ito yung so ito pinagdugtong. Ito yung so i-rebuild natin guys. Ito yung charger nya. Tingnan natin sa charger kung gana. Charger, kabit natin sa charger. Ito positive, kabit natin, sandali lang, testing. Charge natin. Ayan, nagcha-charge guys, pero sandali lang yan. Hindi na pupuno. Ibig sabihin nagluluko na. Kung nag-charge naman pero sandali lang puno. Okay guys, sali natin ulit. Puro ditanggal to para mabilis. Ang gawin natin, tatanggalin natin to, gugupitin natin. Kita natin kung saan ang diferensya niya. Ano naman, charge. Tornilyo pa yan. Lagyan natin to. guys.
Nakita na, naka-fuse lahat yan. Naka-fuse. So ibig sabihin, safety lahat yan. Bumigay man yung ibang ano dyan, battery, hindi masusunog kasi naka-fuse. Yan, naka-fuse lahat oh. Wala naman ako nakitang na ano. So tingnan natin yung mga voltahe. Ito yung tester natin. Tingnan natin yung voltahe na yun. Galingan natin. Guys, tingnan natin bakit karoon ng diferensya ito. Hindi ko alam kung balance mag ano yung ano eh. So ito po ay ano 13S 16P 13S 16P na battery. Ito po yung ano niya, parang may naputol na ano, parang may naputol na mga naputol na ano. Yeah. Ganda naman yung pagkakahinang. Laki ng ano, mga wire. Naputol na. Testing natin. Hindi na to charge ng maayos. Ito yung positive. Negative po, negative lang. $10 volts lang kasi isa-isa natin ano. Isa nating titest, negative, positive. So okay pa to, puno oh. Puno yung isang ano. Dito positive naman. Puno rin. So negative, makikita natin kung saan battery. Yun, 4 volts. Ibig sabihin, puno yan. Yun, 3.5
3.8. So may mga humihina banda na ano. Ayun. 3.9. 3.9. Dito sa kabila naman. Kasi hindi maganda ang ano eh. Pag-charge eh. .9. Ayun. Merong hindi umano sa dito. Ano na lang to? 1 volt. Merong isa. Mahina. Ayun. Ayos. Pero testing ko kung ma-charge siya ng ayos. 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 Ito ayos oh. Puno. Ito isa to. Yun ayos. Isa. Hindi yata ayos. Ayun, mayroong isang part oh, guys. Ito 1 volt na lang. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi nagcha-charge na. Pero tong the rest na ano, maganda pa. Eh siguro na mamamatay yung ano. So guys, itong portion dito, subukan kong i-charge. Manual charge. Kasi bakit ayaw eh. Hindi nag-charge ng maayos. Ito guys, i-charge natin ng IMAX V6. Yun. Sky RC. Ano pa ng bata yun. Charge natin. Positive, negative. Charge natin ng manual charging kung kaya. So 3.7. Charge natin ang kasi malaki yan eh. 5 ampere. Okay. Check. Confirm, enter. Yan. So 2.9 volts. Lagyan natin naman. Baka ko kaya pang ano yun, charge to eh. Ito lang naman pala ang nagduko eh. Isang layer na ito. Dito lang sa kadugtong. Malalaman natin kung ilang. Maganda dito sa ano IMAX V6, nakikita mo yung ano amperahe na nadadagdag.
So yan yung pang ano ko pagka may problema yung mga battery. Ito yung pang charge ko, isa-isa yan para mapuno. Kasi kung hindi mo isa-isahin yan, hindi ano. So okay pa naman yung battery kasi nasa 2 volts pa. Ang masama pag wala ng 2 volts, hindi na ano. Ngayon ang gagawin natin pag hindi na ma-charge to, tsaka obserbahan natin kung nadi-discharge. Yun ang masama. Pag nag-discharge, hindi na pupuno. Charge natin, napuno ngayon. Tapos bukas, sa discharge na, may mga battery dito na hindi na maganda. Dito sa parting ito. Portion ng battery na to. So ang gagawin natin, mag-aano talaga tayo, rebuilding ng battery. So isa-isahin yan, kadami yan. So 16 times 13 yan piraso. So nasa 240 ito, 240 piraso na na battery. Tingnan natin. So hanggang bukas yan. Tingnan natin kung mapupuno yan hanggang bukas. Okay guys. Okay guys, nakikita nyo ba? Nakikita nyo yung ano? Ganyan ang gawin natin. Okay guys. Hintayin natin mapuno. Charge muna natin kung kaya. Okay. Kung hindi, re-rebuild talaga natin. So guys, ito na yung charge natin. After 1 hour, ang voltahe niya is naglalaro sa 3.98 volts. Tapos ang capacity na nag-charge na niya ay 4,905 milliamps. So 64 minutes, after 64 minutes at 5 ampere. So yan po yung performance ng battery charging. So balikan natin kung hanggang kailan to mapuno. Medyo matagal to kasi medyo mataas din yung capacity ng battery. Sana mataas pa guys, para mapakilabangan pa. So guys, almost 8 hours na natin sina-charge ito. At least napupuno na rin. Medyo matagal kasi, mataas kasi capacity ng battery. Kaya medyo matagal. Ang gagawin natin, check natin lahat yung yung mga sa BMS kung ano nangyari. Baka may mga natanggal, tsaka may mga wire na may mga kabit, mga fuses na bumigay. Ayan. I-check natin. Tanggalin na natin sa charge. Mamaya na lang natin yung charge. So at least na-charge natin ng mano-mano. Kung wala tayong charger na ganito, mahirap. Hindi natin magawa yan. Mahirapan tayo. So, ang gagawin natin, ay papel. Check natin lahat ng
kabit. Mga ano, ang hinang na tanggal. Wala naman. Ito tanggal oh. Hinangin natin yan. Ito pa, tanggal pa. Ito din, tanggal. Ang dami. Dami palang tanggal. Ang gagawin natin ngayon. Ang magdikitan eh. Delikado to guys. Tanggalin muna natin sa BMS. Kabit na lang natin ulit. Okay. Guys. Ulitan natin ang ano. Bigyan natin ng guys, tanggalin muna natin yung ano, yung sa BMS. Kabit na lang natin. Assemble ulit yung battery. Okay. Yung portion na isa. Umilaw na yung ano, mag-charge na ng maayos. Mag-charge na ng maayos. Sana maayos na.
Sayang itong battery na to eh. Isang taon pa lang. Guys, assemble na natin. Sa discharge. Malaki yung wire para ano, mas maganda. Ito reserve lang to, pwede rekta. Mali yata ko. Tali lang natin para hindi ano. Ito reserve lang to, sakaling malayo yung pupuntahan, pwede mo rekta. Ito sa charging, saka ito mga testing natin sa ano, sa e-bike ngayon. Okay na. Sana okay na. Kalaw. Kabit na natin ito. Ayan. Pagdugtong. Natin sa ano, lalagyan niya. Ito. Yeah. Muna kalagay yung ano, voltmeter natin.
and your